Number one means you're always on top. Your number one radio. You have to relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian, Pastor Sunny na pwede mong lapitan, Pastor James na talagang maaasahan, Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na laging pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Meron pa Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan dito lamang matatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod
para sa sambayanang Pilipino. Okay, thank you so much. Victory Worship. Triumph. Magandang morning, Metro Manila at buong Pilipinas. Araw po ng Miyerkules, September 28, 2022. At mamaya makasama natin si Pastor Henry Medina para sa Salita ng Buhay. At kamusta naman kayong lahat dyan? Gising-gising na. At pagsasama-sama na po tayo hanggang 9 o'clock ngayong gabi. 9, bali, 9, 10, 11, 12. Ayun, tanghali. 12 o'clock ng tanghali naman dyan. So, eksaktong yung iba ay nag-uumpisa na kumain ng mga 11 or 11:30. Ewan kung ano oras kayo kumakain. Pero, andito pa rin tayo para magkakasama-sama tayo. Lunes hanggang Biyernes. 2 araw na lang at meron tayong 95 days na lang bago mag-Christmas. Ayan. Alright, Rex, bumati ka na. Okay, hello. Maganda tayo lahat. Kahit ano sabihin nila, basta maganda tayo. Ayun. Ganun ang gagawin natin tong araw na to. Rose, I can see you. Rose. Dito sa akin. Oo. Nakikita kita. Kitang-kita kita, Rose. Ay, kitang-kita ko. Yung, kitang-kita ka. Yung malalim niyang dimple. Nandito ka sa ano ko. I don't know, but hindi ka makapasok dun sa kabila, pero andun ka. Yeah, we'll see later, okay? Ayan. Maganda umaga. Medyo mainit pa rin dito. But babalik din yung dati. Bukas, I guess, okay ang aming weather dito. Yung pagtulog namin kagabi, medyo maalisangan. Ako naman okay. Basta maligo lang bago matulog. Yan. Yun lang ang ano doon. Yeah, super init kagabi sa akin. Talagang tinodo ko yung ceiling fan. Pero mainit pa rin hanggang sa hindi ko na kaya. Natulog na lang ako. Ayan. Anyway, umpisa na natin ang pagbati natin. Sana ba yung aking mga rito? Ayun. Ay. Nako. Wala ata. Ay, ikaw, magsalita ka muna habang nagpe-prepare ako. Sandali ha. Okay. Nagsusulat ako. Hindi ko mababasa to, mawawala. Mawawala to pag hindi ko sinusulat. Ayan. So, steady lang kayo dyan. Saan ko may nailagay yung aking mga cue? Ayan. Anyway, dyan lang po kayo. Tumaas naman po ang ating dollar versus peso pala. Peso versus dollar. Pumalo po ng 29 point something at sa Pilipinas yan. Bumawi naman ng mga 28. Dito sa Amerika tama lang. 58. Pero hindi pa rin magandang 58 dito. 58.04. Ayan. Okay, so dyan, I don't know kung tumaas ba, which is hindi maganda, diba? Pero lang kayo, standby lang kayo dyan. Yan. Bababa din uli yan. Ay, tataas uli ang dollar. Ang kaso baka hindi bumaba ang peso ang dollar, hindi na bumaba yung presyo. Dapat ganun din. I don't know, kahit all over the world, dito po may inflation sa Amerika ngayon. Kaya lahat po ay baka mag-shutdown ng government. So, I don't know. Yes. Ayan. Sabi, magsa-shutdown. I don't know kung anong klaseng shutdown. Kasi hindi pwedeng i-shutdown ng government. Diba? Alam mo yung mga terminology nila kung saan nila pinagpupulit. Hindi ko alam kung ano yung kung ano ibig sabihin ng shutdown sa kanila. Ibig sabihin, isasarado yung mga anong tawag dito? Yung oras ay hahatiin nila. Siguro the best yan para cut off ng oras. At titingnan natin i-google natin ano ibig sabihin ng shutdown. Shutdown. Ayan, kasi sasarado ibig sabihin. Hindi pwedeng magsarado ang gobyerno. Bueno, umpisa na natin ang ating roll call. Unahin natin sa aking listahan dito. Ay, unang-una, Faye Cabrera. Hello, Faye. Good morning dyan. At syempre, ang isang makulit at isa pang makulit at makulit uli na aking basher, walang iba. Eka Andes Velasco. Syempre naman. Pagka yan ang lagi kong bumabati rito, hindi maaari
na hindi ako tatamaan. At syempre, ang ating sexy kumare, walang pinagbago, walang kakupas-kupas. Jean Pagkalinawan Flores. Hello. Meron naman tayo Michelle. Ano to? Salaminan, di pa mabasa. Rebusora. Hello, Crisel. Good morning dyan sa inyo. Ano yan ni Chiki? Ang ating Jollibee. Ayan. Hello, Crisel. Good morning dyan. We have Marichu Gamos. Hello, Marichu. Good morning, good morning. Welcome. And of course, we have Ana de los Santa Anilio. Tama ba ang basa ko? Yan. Iba yung mga nandyan sa inyo kaysa dito sa akin. Oo, kasi nga, hati nga ano natin. Ayan. Iba talaga. Jean Meneses. Hello, Jean. Ay, nako. Alam po ninyo kaninang hapon ay itong araw ito, super busy kami sa work. Okay. At pinipilit natin matapos ang trabaho para bukas ko konti pero hindi pa rin naubos. Ganun talaga. Okay. Asan na yung binasa mo? Loreline. Ano ito? Loreline Serato. Ang Jollibee ni Chiki. Hello, Loreline. Hello kay Marichu Gamos. Jollibee. Ana de los Santa Anilio. Maribeth Gamos. Okay. Mami Luz Conferido. Good morning po sa inyo dyan lahat. Rejoice Orphelia. Hello, Bunsoy. Okay, Eileen Sabado. Michelle Medina. Good morning. Ayan, Lala Carmina. Okay, si Nanay Dolor Cristobal. Nanay Dolor. Nanay Dolores Cristobal. Isa pa ulit, Nanay Dolor. Nanay Dolores Cristobal. Patay pa, hindi pa Ayan, naman narinig. Tina Tabernilia. Hello, Tina. Okay, Romel Meneses. Good morning, Romel. Jeremiah Valdez. Maranata Joy Cristobal. Good morning. Michelle Nokomura. Ayan. Tunog hapon. Si Jean, ngayon lang pumasok sa akin dito. Si Jean Flores, Pagkalinawan. Ay, baliktad. Jean Pagkalinawan Flores. Siyempre, ang ating kachonki na Zinor Baldovino, a.k.a. Elizabeth. Ayan, si Lynn Sales. Ganda na pangalan. Sexy pangalan niya. At siyempre, nandiyan naman si Mami Karing Pasqua ng Hollywood. Hello, Mother! The Golden Girls from Hollywood. Okay, Glenda May. Magandang umaga sa'yo, Glenda. Sita Balad. Ayan. At syempre si Pastor Henry Medina, ang ating Namaya. tagapahayag ng mga salita ng Diyos. Mamaya, 11 o'clock. Time po natin. Okay. Hello kay Remedios Galang Orosio. Ayan. Taga saan po si Remedios? Remedios Galang Orosio. Good morning. Good morning. And syempre my sister, Sora Zaida Ruiz Agustin. Hello. Hello sa inyo dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaglang Ramakula. And syempre, si Rose Cristobal. Hi, Osang my Ayan, love. bakit gano'n? Nandito ka naman sa akin. Saka, chinat namin, nandun ka, nakalabas ka dun eh. Oo naman. Oo, ano nangyari? Ayan, syempre, adyan din si Sister Nelda de Castro Valdez. Ayan. Hello, Sister Nels. Happy birthday. Sino pa? Si Lynn Sales. Nabasa na ba natin si Lynn Sales? Lynn Sales. Nandiyan Lina Flor. Ayan. Nandiyan na si Lina Flor. Happy birthday kay Diaz Ryan Cardinal. Oy, happy birthday. Happy birthday, Diaz. Happy birthday po sa inyo. Okay. Okay. Happy birthday, Nag-general cleaning sila Lina Flor. Ba? Sarap naman. Bakit merong General siguro? cleaning. Ako matagal na din nag-general cleaning. Ay, nako. Yan ang masarap gawain. Okay. Sino pa? Teka ha. Titignan ko. Michelle Medina, andyan din. Hello, Michelle. Good morning. Yeah, binasa ko na siya kanina. Si Double M. Tina Tavernilia. Yeah. Hello, Tina. Yes,
sa muling pagkikita, Luna Flor. Ayan. Oo. Okay, by the way. Pasko, malay yan. Yeah, yung mga wala pong t-shirt from the beginning of the beginning. Yan. Yung totaling wala pong iRadio t-shirt. Miski yun isa. lang po. Yan. Ayan, iRadio t-shirt po. Yung wala talagang, hindi talaga nabigyan. Mula nung umpisang-umpisa, kahit wala pa sila dito. Yun lang ang bibigyan natin. Magpalista po kayo kay Lorna. Bigyan niyo po yung name nyo. Name at saka yung size. Yung size nyo. Yun lang po. Kung sino po yung nanonood ng iRadio. Ayan. Regular. Alam ng... Siyempre, priority natin. Alam si Lorna para pong census yan. Ayan. Alam niya yung may mga t-shirt na at wala pa. Parang census. Alam niya kung sino. From the beginning. Ayan. Yung mga talagang hindi po nagkaroon. Mga ingat yaman. Ayan. Hello, Klang Ramakula. Ayan. Ayan, si Klang, I don't know kung meron na siya, pero siguradong wala pa. Ayan, hello din kay Geraldine sa Pitula. Hello, Geraldine. Geraldine, alam mo ka-apelyido mo dito yung aming roommate sa Pitula. Si Brian sa Pitula. Klang. Makulimlim daw din sa Taguig. Wow. Ay? Hello, shout out kay Zion na mabait. Sabi ng kanyang mami. Mabait naman niya si Zion. Very sweet. Lalo na kay Crunchy. Hello. Ayan, dalawin mo dun si Crunchy. Okay. Si Crunchy. Happy birthday kay Poy Poy. Sabi naman ni Glenda May. Poy Poy, happy birthday! Kung sino man si Poy Poy, happy birthday! Siguro pag nakabalik tayo doon, si Crunchy may asawa na. May asawa na yan. Ayan. Okay. Ayan, sino pa? Ayan. Siyempre, chill na po siya. Si Joyce Mendoza. Relax na daw siya ngayon. Yan, aga-aga kanina. High blood eh. Sabi ko, puso mo. Ganyan lang yan. Okay. Mabait yan si Joyce. Kalma. Yan. Kalmado na siya. Leonardo Arenas. Pag mga ganung bagay, ano mo na lang, gaganto sa talk to the hands. Ayan. Leonardo Arenas. Siyempre, kasama niya ang kanyang wifey na si Emma Arenas. Ayan. Pinsan ni John Arestorenas. Nandiyan naman ang poging-pogi nating pastor from LA. LA to na si Pastor Jeff Padre Giwa. Pastor JPG. Jeff Padre Giwa. Ayan. Hello, LA Congratulations sa 38 years. Ayan, ang galing. Happy birthday, Pilnas. Happy birthday. Happy birthday. At syempre na naman si ating magandang volleyball player na si Grace Narvato Almario. Ayan, mga super sexy, beautiful tangkad. Mga tatangkad yan. Mga pang Miss Universe ang mga size. Good morning. Beauty. Sino yung walang t-shirt? Wala siya. Okay, eto lang. Ulitin Pastor ko JPG, wala rin. Ulitin ko ulit. Kay Lorna Alejandro. Yun. Doon niyo po lahat ibigay ang sama ng loob ninyo. Ang inyong size at pangalan. Tapos, doon kayo pumila. Pag naging kumpleto na lahat yung mga wala pa, totally. As in, totally, wala pang t-shirt. Ayan. Hindi po natin na-accommodate yung meron ng t-shirt. Siyempre, giveaway tayo dun sa wala pang mga t-shirt. Pag may sumobra. Just in case lang. Kasi medyo tight ang ating budget. Oh no! Ayan, nagtitipid tayo. Malapit na ang birthday ni Ayan. ni iRadio. At, medyo tight lang ng konti. Doon na lang natin idadagdag. But I know God will provide. Yo. Pero sa ngayon, i-prioritize natin yung wala talagang t-shirt ng mga viewers natin dito. Basta wag niyong ibibigay dito yung size nyo at hindi ko na ito mababalikan. Ayan. Kaya kung hindi nyo na ibigay kay Lorna at dito nyo pinadala sa akin at hindi kayo nabigyan ng t-shirt, ayun, sorry po. Ayan. Talagang ulit-ulitin lang natin. Sino may birthday? Happy birthday sa kapatid ni Grace Narvato. Hilda Corpus. Hello. Eto matangkad din to. Sino? Ako, Hilda Corpus.
Oo, si Hilda, yung mga magkakasama niyan. Pang mga beauty queen ng mga Okay. mga height. Oo. Hello, Jang Valenzuela. Hello, Jang. Okay, hello, Jang. Kumusta Jang ka ni ka na Jang? naman. Ayan. Ana de la Santa Anilio. Ulitin ko. Yan. Basta ipadala nyo lang kay Lorna Alejandro. Yan. Ayan. Ating ulog sa suking tindahan. Hindi, kay Lorna Alejandro lang po. Ihulog. Ayan. Kahit sabihin nyo, wala din akong t-shirt. Okay, kay Lorna Alejandro. Ayan. Kung talagang wala kayong t-shirt ng iRadio, bigyan nyo yung size nyo at syempre yung pangalan nyo. Yan. Yun lang po. And then later on, kung kailangan ipadala sa nyo or pipick upin nyo, kasi kawawa naman yung taong magpapadala. Ayan. So, kung malapit kayo sa kanya, pag naayos na lahat yung t-shirt, edi, ayun. Ay, hindi lang pala kay Jaan. Hindi lang pala kay Lorna, nasabi natin kahapon. It's either kay Lala Carmina. Ayan. Ay, oo. Yan. Andiyan ba si Lala? Wala pa. Mamaya pa yun. Kasi Si Lala Carmina. humihingi siya ng signature ko pinadala ko na sa kanya. Pwede rin yung 4. Ayan. Kay, it's either, teka, baka magka-conflict sila, no? Nasabi ko na si Lorna, no? Si Lorna na lang. Anyway, later on naman papadala naman niya. Ayan. Andyan na daw si Lala. Ayan, Lala, na-send ko na yung aking signature, ha? Hindi ko pa nakita dito si Lala. Ay, di ba ba? Si Nanay Dolores nawawala na. Pakituro lang po kung saan pa uwi. Nawawala na daw si Nanay Dolores. Ayan, nawawala na siya. Nanay, umuwi na kayo. Baka kung saan kayo mapunta. Nawawala na daw siya, Nanay. Ano na nangyari sa inyo? Huwag kayong lalabas, ha? Baka kung saan kayo mapunta. Oo. Meron na namang nabalita Delikado. na hindi lang bata ito, ha? Siguro mga bagets na ito ay dinukot daw ng puting ban. Yan, kaya totoo pala yung puting ban na yan. Sabi ko ba't bang hirap bang huliin itong puting ban na ito? Ay, nandyan na daw si Nanay Dolores. Dito po ako. Sabi niya naman. Andyan pala siya. Kanina nawawala siya. Okay lang, Nay. Diyan lang kayo. Standby lang kayo dyan, ha? Huwag kang aalis na, Nanay, ha? Diyan ka lang. Okay. Hello kay Ana de la Santa Anilio. Ayan, nabasa ko na yata kanina. Tess Salas Lasak. Ayan. Nadami nakikidam nawawala ngayon. Katakutan kay hindi sundo. Mga anak lagi sa school. Oo. Bantayan ng mga bata. Sabi niya, si Papsi, I really can't search you. Bakit kaya? iRadio. Sino sabi? Si Rose. Bakit? Ba't na-search ka naman niya dito? Ayan ka, oh. Kita ko siya rito. Kita ka. Ayan yung mabulaklakin na nakasombrero ka ng pula. Ayan ka, di ba? Kitang-kita. Ganto na lang gawin mo. Ito, pakita ko. Ayan. Ayan siya, di ba? Ayan siya, oo. Ayan siya, Ayan. Di ba? Kita mo? Check mo yung sa'yo. Alam mo naman, ang puso ko ay nakabukas para sa iyo. Sabi naman ni Glenda, paano po yung malalayo? Paano po makukuha ang t-shirt? Tanong lang po. Okay, kung malalayo, edi i-mail. Basta yung malalayo out, nasa probinsya. Ayan. Pero pag within Metro Manila, ayan. Pag within Metro Manila, edi mag-uusap na lang kayo. Ayan. Baka pwedeng... Basta kung i-mail. Kaya lang nangyari dati mga nawala yung iba But we'll see. Ayan. Sa ngayon, wala pa naman po Hopefully... sabi niya sa Ramon Pascua Jr. account. Yun daw. Pero nasa iRadio ka. Isa lang yun Iisa lang daw yun. We'll see. Ganito na lang gawin natin. Mag-send ka ng friend request. Pero nandito ka na Oo nga. Subukan mo lang. Mag-send ka ng friend request. Hindi, okay lang. I-google ko na lang mamaya. Ayan. Tatanungin ko si Google. Google. Okay. Did I unblock my GF? Sabi niya, wala ka naman GF Sabi niya. Okay.
Awas na. 2 minuto na lang. Station ID na ta. Aha. Ayaw, huwag kayong alis, ha? I'm here. Yes, I'm here in iRadio. Nasa iRadio daw. Si Ate Berna. Hello, kaka. Okay, birthday niyan thank sa Sabado ba? At ando sa Friday. Ayan. Friday, birthday niya. Ayan. Happy birthday, kaka. Ayan, ha? Malapit ang birthday mo. Sabi mo, hindi na naman kita binate, ha? Sige ka. Ayan, happy birthday. Happy birthday! Ayun, sabi ni Lala, yes po, kay Lala Carmina. Okay, para hindi gano'ng mahirapan si Miss Lorna, padala nyo kay Lala Carmina yung mga request nyo ng t-shirt with size nyo at saka ang inyong pangalan. Overloaded na kasi siya. Yan. Kasi later on, ang magpapadala Siya. ng mga short ay si Lorna. Yun. Ayun. Tagakuha lang ng mga sizes. Marami tayong iniisip na mga gagandang ano. Mga malapit na October. accessories natin. Okay, hello kay Lala. iRadio Welcome, t-shirt, sister. pati iRadio shorts. Uy, Malay nyo. Shorts. dami naman niya. Oo. Susan Bitonio Corpus. Hello. Ayan. Basta kung malayo, ulitin po namin. Siyempre, in-email. Hindi naman pwedeng biyahe kayo. Baka naman sobrang mahirapan na kayo nun. Ayan. Unless, may sasadyan talaga kayo sa Maynila, edi sabihin nyo kay Lorna na andyan ako sa Maynila sa ganitong araw. Pwede bang kunin ko na lang yung t-shirt? Just in case lang. Hello, Sita Balad. Magandang umaga po, Sita Balad. Ayan. Okay, station ID na ta. And ready, fire. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Pag malayo, ilalapit natin, sabi ni Eka. Ang ganda ng sagot ni Eka. Okay. Yan. Okay. Vanji Illumin. Hello, Vanji. Magandang umaga po. Sabi naman ni Michelle, yung cup daw ang kanya. Ayan. Tignan natin dyan. Hihingi tayo ng kaperahan kay Uncle Sam. Ayan. Mag-iipon muna tayo. Iipon tayo, hihingi muna tayo kay Uncle Sam. Ayan. At malakas kumuha ng tax. Puro tax ang ginagawa. Hello kay Mami Angelita Bayod. Ayan. Dami natin gagawin ng Christmas. May Christmas party tayo. Meron tayong, anong tawag dito? Ay mukbang. Ayan. Basta pagtungtong ng Oktubre, by next week na yan. Ayan. Mag-a-announce tayo kung sino yung ating o gustong sumali doon sa... Bali, tayo na lang talaga pipili. Kasi tayo na lang pipili. Okay. Ng 5 grupo ito na tigtatatlo sila. So, yun. Ano yun? May papremyo ka sa kanila? Wala nga, di ba? Hindi ko naman sinabi may premyo. Kakain lang sila. Kakain mo. Pinakain mo na nga eh. Sa bagay. Di ba bundat sila doon? Yes. Yun na yun. Di ba? Para ano lang, katuwaan lang. Tingnan natin kung paano sila umubos nung Uy, grabe. Katapos nun, didiretso sila ng ospital. Kasalanan natin. Hindi Yan. Kay Eka, alam ko igagawin kong mukbang sa kanya. Pakwan. Paubos ko isang Ay, sandali lang ubusin yung pakwan. Tubig lang yan eh. Hindi. Mga limang pakwan na malalaki. Kanya pusi. Mamamatay na yun. Hindi. Joke lang. Ikaw pa. Papain lang mukbang ng pakwan. May sipon at ubo daw. Sino? Yung aking inaanak na si Sofia. Anak ni Maring Jean. Ayan. Okay. Ganyan ang mga bata ngayon. Ubo, sipon. At pag continuous ang lagnat ng bata, o kaya katulad yung nangyari kay Ika, pabalik-balik, pa-check up na yan. Pa-doktor niya na yun. Hindi na maganda yan. Ayan. So, finally, okay naman siya. Kindly send your full name, address, size of t-shirt,
to Lala Carmina FB account. Ayan. Alam din ni, may kopya siya ng mga ano natin. Yung mga nabigyan na ng t-shirt. So, yun na. Ulitin po natin, erase yung kanina para babawasan natin ng konting alalahanin si Lorna. Please send your full name and address, size of t-shirt to Lala Carmina sa FB account. Ayan. Dami nga pong may laking ka. Yan, ubo at sipon. Because of the change of weather, at the same time, hindi natin alam, baka, katulad nung nangyari kay Ika, so meron siyang infection yata. Uy. Kasi gumaling na siya nung nag-antibiotics siya. Kaya, huwag nyo nang patatagalin. Dali nyo agad sa center. Ayan, center lang naman eh. And then, siguro. Bakit di pa diretso sa doktor na lang na? Center, may doktor doon o kaya nurse. Yan, machi-check ka agad nila. Then, bibigyan na ng, siguro, antibiotics sa bata. Ayan. Okay. Ito lang, may papakita lang tayo. Ayan. Kailan? Ito yung mga pinirmahan nyo. Ayan. Oh. Ayan, di ba? Cute. Binabasa ko itong mga nakaano dito eh. Tapos tama-tama itatabi ko rin itong. Nandun pala si Tess Gabay, no? Ayan. Kailan ginawa yan? Okay. Hindi lahat nakapirma dahil siguro sa space, but thank you so much. Pasensya na kayo ngayon ko lang na ilabas dito to. Kasi po yung yung lahat ng mga dala namin sa Pilipinas, hindi pa namin tapos ayusin. Ganyan po kami kabisi. Wala pa rin time talaga. Ayan, pati yung mga lang. naiuwi namin mga sitsirya, mga pasalubong. Nandyan pa, nasa mesa lahat. Nandyan pa rin. So, wala talaga kaming time na. Doon yung makikita kung gaano po talagang busy namin pag nandito kami. Kaya pag nakakauwi kami dyan, talagang wala kami inisip kundi makita kayong lahat, na makasama kayo. Okay, basahin natin na. Sir Ramon and Ma'am Karim, may the Lord bless you more. Love, Juliet. Galing naman kay Lala. Dear Mon and Sis Karim, you started a good work, will be faithful, will perfect it unto the day of Christ Jesus. Ayan. Ma'am Shi and Popsi, thank God sa mga buhay nyo. Pagpalain kayo ng mas bongga pa. Love you both. Rejoice. Si Ayan. Bonsoy. Ano na lang tayo dito. From Yvonne Hustinyanan family, I know thank you is not enough to show my gratitude that I have met both of you. Wow. But still I have to thank you for all the caring, blessing, and love that you have shown for me and my family. God bless you more and continue to bless others in every way. We love you. Yan, kay Yvonne. Dami. Kay Pastor Huge. Mamshi and Papshi, thank you so much. You are both blessings to all our radio fan. We thank God every time we remember you in prayers. We love you. God bless. Pastor Huge and Lenny. Ang sarap basahin yan, pagka, binabasa ko siya kanina. Lalagyan natin sa dingding dyan sa Nahanapan ko lang to ng pwesto. Sa guest room. O kaya dito, gusto ko mababasa ng may pupunta dyan. Kasi wala kami gano'ng nakasabit dito sa salas. Wala eh. Hindi kasi wala mapagsabitan. Hindi kasi ganito rito sa Hindi, marami nagsasabit kaya lang. Hindi, wala sa bahay ka. Oo, wala kami mapwestuhan. Lahat may laman. Yung TV, yung iba salamin naman, nandyan. Ewan ko. Basta gusto ko nakikita ko to. Ayan. Thank you so much. Lagyan mo lang. Doon. Pwede doon. Doon. Ayan. Lagyan mo lang dito. Yung tarpaulin nga sana kung pwedeng Yeah, pag babasahin ko yan. Ayan, nandyan lang po yan. Hindi po mawawala. Pati tarpaulin nandito. Nandyan lang. Sarap basahin yung mga ganyan na nakapagpapasaya ng kalooban ng puso. Saan po pwede makahingi ng t-shirt, sabi ni Vanji? Ayan, sabi, chat mo Ate Lala Carmina, sabi mo address mo. Di agad yan ha, matagal pa yan kasi kukuha pa lang sila ng sizes. Ayan, medyo, yan, tama yon. Ibigay nyo lang, wag po kayo maiinip kasi yung mga nauna, yung pangalawang, medyo natagalan din. Pero it doesn't mean na hindi namin naasikaso yon. Siyempre, andito po kami, hindi namin maasikaso talaga ng personal.
Ayan. Sa dami ng ginagawa kasi. Yeah, Caselso de Jesus. Hello. Good morning. Ay, good evening pala, Caselso. Ayan. Ang hari ng kondiman. Oo. Kailan kayo ulit natin maimbita rito? Caselso, mag-usap tayo sa linggo. May sulat daw dito si Eka. Ha? Hanapin ko. Baka naman napakalit ng sulat mo. Ayan. Okay. So, ulitin natin yung mga gusto mag-request ng t-shirt na hindi pa nagkakaroon ng t-shirt ng iRadio. Please send your full name and address, size of shirt to Lala Carmina sa FB account. Ayan. FB account? O hindi ba messenger? Paano ba yon? Sa FB account daw? Sa messenger siguro. Ayan. Basta yung kanyang pangalan. Oo. Ayan. Hindi agad-agad po. Hindi agad-agad na makukuha. Medyo it takes a while. Yung iba, it takes months. And then, yung unang nabigyan ng Tagalangit. Hindi, basta importante meron silang na-send nila yung pangalan nila. Dahil bahala na si Lala na mag-research kung sino yung nabigyan na o hindi pa nagkaroon ng t-shirt. Dati yung unang-unang set dito pa ginawa sa Amerika, tapos shinip pa namin. It took 2 months bago nakarating yan. Dito it took I don't know how many USA yun. It took how many months bago din na dito nagawa, and then additional 2 months kasi bebiyahe pa. Ayun. So talagang it takes a while, pero ayan. Susan Bitonio Corpus. Okay, please send your full name and address, size of t-shirt to Lala Carmina FB account. When you say FB account, Lala, does it mean sa messenger ba or sa FB account mo? Hanapin nila yung pangalan mo sa sa FB. Yun, Lala Carmina. I don't know. Ganun ba yun? Mamomonitor mo ba yun? Hindi ko alam eh. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Anong susunod natin Okay, hello muna kay Ate Stella. Ayun. Hello ate, magandang umaga po. Ayan. Okay, thank you Michelle for assisting. Ayan. Paki-assist mo na lang sila. Dumadami na tayo. Okay, maraming salamat Just to let you know na everyday po ang mga nag-check-in dito sa atin, umaabot po tayo ng 60. Wow. Ayan. Wow. Ano pa lang yun Salamat sa inyo talaga. Ayan, maraming salamat. Pero yung susunod nating eyeball ay hopefully mas marami tayo. Paghahandaan natin kasi marami na tayong matutulong marami ng mga volunteer. Gusto natin marami tayong mamimit ng mga bagong faces. Maganda siguro may mga sayawan. Oo, ayusin. Tsaka may presentation. Indoor naman susunod next time. Indoor naman. Gagawin natin at gagawin natin talagang hindi siya umuulan. Ayan, para hindi hassle sa lahat. Umulan man o nasa loob tayo. Hindi yung kasi yung biyahe nila, kawawa naman. Yeah. Okay, batiin natin yung kapatid ni Klang Ramakula na si Elena Ramakula, Reynante Ramakula at Arnelio Ramakula at kanilang nanay na si Tonya Ramakula. Magandang umaga po sa inyo dyan. Magandang umaga, magandang pagbati mula sa iRadio. Yeah. Ayan, taga Leyte. Wow. Hello dyan sa Leyte. Ano ba salita doon? Bisaya. Maayong hindi ko alam yung umaga. Maayong buntag sa inyo. Buntag. Sa inyo na tanan. Ayan. Okay, Okay. Pag sa gabi, maayong rabi. Okay. Nanay Susan Bitonio Corpus. Ayan. I-message nyo na lang po si Michelle. Ituturo niya po sa inyo kung saan kayo
magpapadala. Ayan. Huwag kayo magbibigay ng address Huwag kayo dito. magbibigay dito na address. Huwag kayo magbigay ng address kay Lala. Dahil ito po yung mawawala at hindi ko na siya makikita. Oo. Ayan. Hello ulit kay Elena Ramacula, Renante Ramacula at Arnelio Ramacula at Nanay Tonya Ramacula from Leyte. Ayan. Salamat. Okay. Ako, alam na natin ang address ni Nanay Susan. Yeah. Nilagay niya na dito. Pupunta na natin yan. Sa messenger lang. Susugurin na natin. Sa messenger ni Lala Carmina. Hanapin niyo po, Lala. L-A-L-A Carmina. C-A-R-M-I-N-A. Carmina. Nasa Facebook yan. Okay lang po, Nanay. No problem. Yan. Huwag niyo lang ilalagay yung address niyo dito. Baka alam niyo na po. Puntahan kayo ng puting ban. Ayan. Ilalim ng puting ilaw. Puting ban. Puting ban pala. Okay, eto po. Magbabasa tayo ng beating stress. Medyo... sa drawer. Voltaren City. Hindi Voltaire. Yeah. Okay, magbabasa tayo. Ito yung ating beating stress. Ayan. Okay, Rejoice, nagluluto ng care. Ito po, para sa ating lahat to, ang title po ng ating beating stress ay Cheerfulness 101. Ayan, cheerfulness. Napakagandang layunin yan sa araw-araw, ang maging cheerful tayo. Starting from the morning and it goes down until the end of the day. Proverbs 15:15. When a man is gloomy, everything seems to go wrong. When he is cheerful, everything seems right. Ayan, di ba? Ibig sabihin, gloomy yung parang malamlam, malungkot, something like that. Medyo hindi maganda ang mapupuntahan pag malungkot. Pero kung cheerful, masaya, magiging masaya din ang balik sa atin. Ayan. Kaya tawanan ng problema. Ayan. Bayaan yung mga problemang yan. Sila ang mag-isip sa kanila. Bayaan natin sila. Lahat bigay natin sa Panginoon. Sabi dito sa libro ko, cheerfulness is a wonderful antidote to stress. Ayan. Panlaban. Yan ang magandang, kumbaga sa panlaban sa mga stress sa buhay. Kailangan maging masaya. Maraming paraan para maging masaya po. And as believers who have been saved by a risen Christ, why shouldn't we be cheerful? O diba? Na-save na tayo eh. Na-save na tayo through Christ. So, kailangan hindi na tayo malungkot. Dapat masaya na tayo. O diba? Ayan. The answer of course is that we have every reason to honor our Savior with joy in our hearts, smiles on our faces, and words of celebration on our lips. Diba? So wala nang, I think, hindi na, dahil na-save na tayo through Christ, ano pa? Diba? Tinanggap na natin siya sa ating puso. So, diba? Si Jesus is full of love, full of compassion. Ayan, di ba? Mga masaya pag si Jesus ay nasa puso natin. So, I think walang dahilan para tayo malungkot. It's normal, yeah, na nagiging sad tayo, but depende sa mga sitwasyon, di ba? Siyempre, pag may nawala somebody na mahal natin sa buhay, magiging sad tayo, di ba? Because that is just a temporary separation. Then later on, pagdating ng panahon, then we will be together again. Kaya, of course, we will be sad because we will miss that person. But for now, we're still okay. Everybody's okay. So, chill lang tayo. Smile lang. Para hindi ganong mabawasan. Hindi ganong magkaroon ng mga wrinkles. Ayan. Kung hindi kayo tumawa sa maghapon, umarap kayo sa salamin at i-exercise nyo ang inyong mga panga para mawala yung mga wrinkles. Ayan, di ba? Lahat naman, ako, syempre may wrinkles na rin ako, but I tried to smile every day. There are times na nagagalit din ako, then later on, oops,
Hindi dapat. Ay, ganun muna yung mga, para ma-exercise yung ating mga muscles. Yung ating mga muscles, di ba? Okay, Christ promises us lives of abundance and joy if we accept His love and His grace. Yet sometimes even the most righteous among us are beset by fits of ill temper and frustration. During these moments, we may not feel like turning our thoughts and prayers to Christ, but that's precisely what we should do. When we do so, we simply can't stay grumpy for long. Ayan. So, during the time na parang, alam niyo na, hindi maganda ang pakiramdam nyo, ayan. Para mawala yung pagiging grumpy natin, ayan. Basta pray lang tayo kay Jesus. Ganun lang po. Simple lang kasi 101 lang di ba? Very simple. Ayan. Tumawa ka, tawanan mo yung problema. Pag hindi mo siya tinawanan, ikaw ang tatawanan niya. Di po ba? Madaling sabihin para sa akin, pero siguro naman kahit paano madali din namang gawin. It's our choice. It's our choice to be happy for the day, and it's our choice to be lonely for the day. Ayan. Kung gusto mong umiyak ka, choice mo yun Ayan. Wag lang sa bigla kang hagulgol sa harapan ng maraming tao. Ayan. Baka naman mapagkamalang kang alam nyo na. Kaya chill lang. Here are some great thoughts from Elizabeth Ann Seton. Cheerfulness prepares a glorious mind for all the noblest acts of religion, love, adoration, praise, and every union with our God. Sabi naman ni Saint Francis of Assisi, yan, kilala niyo yan, di ba? It is not fitting when one is in God's service to have a gloomy face or a chilling look. Ayan. See, it is not fitting daw. When one is in God's service, yung malungkot ang mukha, di ba? Dapat cheerful. Smile lang. Kung may mga ministry tayo sa Panginoon, then smile tayo. Kasi gusto natin yon. So, dapat masaya, di ba? Mary Freeman said, God is good and heaven is forever. And if those two facts don't cheer you up, nothing will. Kaya, dapat etong mga ganito, God is good, di ba? Cheerful na tayo nun. And heaven is forever. Ano pa? Hindi pa ba makakapag-cheer up sa atin yon? Di ba? O, di ba? May heaven. Believe. If everyone believes there is heaven, so, dapat masaya. Okay, sabi ni C.H. Spurgeon, be assured, my dear friend, that is no joy to God in seeing you with a dreary countenance. You see, dreary countenance. So, be cheerful. Diba? Pag na kay Lord tayo, be cheerful. Okay, here is a stress buster. Do you need a little cheering up? If so, find somebody else who needs cheering up too. Oh, diba? Then do your best to brighten that person's day. When you do, you'll discover that cheering up other people is a wonderful way to cheer yourself up too. Oh, di ba? Ganun pala yun. Pag ikay nalulungkot, then find someone to cheer up na medyo nalulungkot. And then, it follows. O, di ba? Masaya ka na rin. Kasi nakapagpasaya ka na rin. Kailan makakita ka ng ayan, di ba? Taong masaya. Oo. Papasayahin mo rin yung taong yun. Kahit ikay hindi masaya at hindi siya masaya, pasayahin mo siya, ikaw ay sasaya. O, di ba, kanta? Ikaw ay masaya. Ako ay masaya. Pumalakpak ka. O, di ba, gan? Okay, nakaluto na daw ng kare-kare si Rejoice. Ayan, sabi ni Michelle, tama po, smile lang kahit may pinagdadaan. Sabi ko nga, pwedeng sumigaw, wag lang bibitaw. Ka-faith sa kanya. Siyempre, di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Iba-iba nga lang. Iba-ibang level, di ba? Yan ang di ko natikman, yung mga luto ni Rejoice. Ay, sa susunod. Oh. Ayan. Bale, magmumukbang siya. Yan. Magluto siya. Yun na imumukbang nila. Lagyan mo na maraming maanghang. Ayan. Yung Bicol Express. Gusto ko Bicol Express na hindi gano'ng maanghang. Meron ba nun? Bicol Express nga maanghang, di ba? Oh, Bicol Express maanghang. Yan. Bawal kasi sa akin na maanghang. Medyo a little bit spicy, medium lang. Ayan, para may kagat ng konti. Yun.
Kagatin na lang ng konti. Okay. So, I hope kahit paano nakapag-share ako ng something na maiintindihan ng marami. Eto, may babasahin Basta importante yung masaya. Kasi very short ang time natin sa mundo. Hindi natin alam, di ba? At anytime, anywhere, any place, hindi mo alam. Pagbukas mo ng pinto, biglang bumaksak na, patay. Di natin masabi yun. So, better, bakit ka pa magsisimangot dyan? Katulad ng isa dyan. Yung buntis dyan. Hindi, masaya na siya. Okay na daw siya. Hindi mo sinabi, kalma ka lang dyan. Baka, hindi kasi may problema nga. Baka tumigas yung tiyan mo. May problema nga siyang, nga naman. But, ayan. Di daw tayo kasi tumambay sa kanila. Kulang ang oras. Ayan. Kulang. Hindi nga kami ganun nakapag sa aming mga kapatid. Ito, sasabihin ko sa inyo. Ang kapatid ko, isang beses ko lang nakita. For so many years, hindi kami nagkita. Hindi gano'n nakapag-banding-banding sa mga sister. Kaya, huwag niyong pagsesilosan yung sa inyo, mas marami yung binigay naming oras. Yan, but no regrets. Happy naman. Yan, nagtatampo yung sister ko. Kada umuwi ka, sabi niya, magkikita lang tayo sa airport. Tapos pagka wala na. Kinabukasan, pagdating namin, wala na. Hindi naman nakita. So, susunod. Kaya, nagseselos ngayon kapatid ko sa inyo eh. Buti pa sila, sabi. Hindi nga si Chiki, sabi niya. Selos daw siya. Sabi ko, mo next time. Susunod kayo naman. Sasama ko sila. Oo, pero naman sila, kasi nanonood naman sila iRadio eh. Di sasama natin sa iRadio. The more, the better, the merrier. Ayan. Masantos na labiid si kayo namin ditan at LA, sabi ni Sarah Haber Garcia Ragrag. Ayan, welcome back. Welcome back. Siguro taga Pangasinan. Masantos na labiid si kayo amin ditan at LA. Thank you, Sarah Haber Garcia Ragrag. Di ba ang ganda na apelyido niya? Bawi na lang daw next time. Okay, yes, babawi. Ayan. Evelyn Alejandro. Hello, Evelyn. Magandang umaga sa inyo dyan. Alam mo, sana yung pangarap ko, di pupunta tayo ng beach. Tapos, magluluto na lang sila dun. Sa beach sila magluluto? Yeah. Hindi pwede. Di ba? Ano lang doon? Ihaw-ihaw. May mga beach kasi na bawal. Sa Pilipinas? Yes, of course. Unless uupa ka ng isang whatever kung... Dito lang sa Amerika ang bawal na magluto. Let's say, meron kang inupahan na isang bahay doon, doon ka magluto. Yung resort. Yan. Sakit talaga. Okay. Beef pares daw. Yun. Nako. Okay, beef pares. Yan, lulutuin niya daw yun. Yan. Yun, yan ang Okay. Parang yung luto na natikman natin sa Shangri-La. Hindi ako ganun kumain. Tinigman ko, ito pala ang lasa ng tunay na pares. Hindi ko natikman yung pares kasi ako mahilig sa mga ganun. Hindi nga ako ganun nakakain. Yung mga pares doon sa mga tabi-tabi, natikman ko one time, hindi ko type yung lasa. Pero natikman ko sa Shangri-La, yun. Ganun yung pares na natikman ko nung araw, nung binata pa ako. Binata pa ako. Yan. Matagal na yun. Tagal na. Okay, here's a verse for everyone. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Romans 15:13. Yan. Yan ang ating verse para sa ating lahat. Yeah. Okay. Ano ba to? Bakit laging lumalabas dito yung mga messages? Pampagulo. Okay, so tingnan natin kung sino pa hindi natin nababate. Abangan nyo October. May mga bago tayong kaganapan. And then habang maaga pa po, para sa nalalapit na ating anniversary, October, November, December, maghanda na kayo ng something na gusto nyong i-share sa ating anniversary. 3 buwan na lang. Ayan. Sarah Haber. Ayun. Ragrag. Sabi niya, thank God, lagi na ako makakapanood ng iRadio kasi nakapagpakapit na ako ng Wi-Fi. Ayan? Oo, meron na siyang internet. Sino? Si
Sarah Haber Garcia Ragra. May internet na siya. Oo. Sino kaya itong Ragra? Ayan, hello din kay Mami Irene Manalo Gabriel. Hello, Mami. Kumusta na po kayo? Yeah. Ayan, si Mami Gabriel Irene. Good morning po. Kumusta na kay Mami? Mukhang busy-busy kayo dyan, ha? I can't wait to taste yung inyong mga baking, Mami. Pagbalik namin dyan, promise, ha? Patitikman mo kami. Sino? Si Mami, magaling mag-bake yan. Kasi, kwento niya, di ba? Mother 25 Irene. years siya sa Singapore. Meron siyang bake shop doon. Ayan, Mami, na-advertise na kita. Ayan. Alam mo kung nandito siya. Nag-bake siya. Yayaman ka rito. Cake. Ayan. 25 Irene. years. Alam po ninyo, dito yung... sa Singapore. Yung candlelight. Maraming maliliit na. Portos, 85 degrees. Ayun. Goldilocks niya. Wala yun eh. Oo, mga ang mga... Yan ang mga leading na mga bake shop dito. Ang mga bakers niyan, mga Latina, yung isa, pero 25 Asian. years Asian. Nagretiro na lang siya. Asian, yung taga-Taiwan, yung 85 degrees. Yung isa, Asian din. Ayan. So, magagaling ang mga Asian. Ayan. Siyempre. Pinoy. Kaya nga tayo. Pinoy ako. Hello, Faye Cabrera. Kumusta na, Faye? Palagay ko nakaluto na to si Faye. Tawagan na natin si Pastor Henry. Okay, kay Michelle mo siya tawagan. Ha? Kay Michelle? Ay. Bakit hindi ako Andyan lang. Maladali na mahanapin si Michelle. Ayan. Kumusta na kayo si Pastor Sammy Santos? Busy si Pastor. Nag-aaral eh. Oo nga eh. I know. Yeah. Thank you, Pastor, doon sa mga sketches ng Hindi ko siya na ipopost eh. Pag may time ako ipopost ko nga. Okay, ipapaprint ko yon. Yan. Lalagay ko sa ko ba lalagay? Sa opisina namin. Okay, dito wala ko kasi sabitan gaano ng mga frames eh. Ayan. Wala ata. Mukhang mahina yung internet nun. Ayan na si Michelle. Si Pastor Henry Medina. Hello, Pastor. Ay. Ayan. Hello, Pastor. Good evening po. Good evening, Pastor. Ayan. Opo. Nakatulog ka ba na maigi? Opo, umidlip uli. Bumawi ka uli. Bakit? Hindi gano'n nakatulog si Pastor? Alas 3 sa madaling araw, nag-text sa akin. Oo. Pinadala niya po. We're chatting po eh. Alas 12. We're chatting po ni Brother Ramon. Yung mga mga business kaming tinatransact ni Brother Ramon. Oo. Hindi pwedeng ipaalam. Ay, gano'n. Grabe. Pastor, di ka ba natutulog? Umidlip ako kanina. Kaya... sabi ko, sige, tulog ka uli. Opo. Kamusta na, Pastor? Okay na, nakatulog ka na mahimbing, ha? Okay naman. Opo, nakatulog ng mahimbing. Sasabi ko yun kapag ayos yung bangon ko eh. Kaya yung ulo. Pag maayos yun, okay. Sabi ko, yung gising mo yun, sabi ko, yan ang oras ng devotion eh. Ayun po, naka-condition yung katawan ko. Pagdating ng 3 biglang-bigla parang hindi ko alam, may tumatawag ba? Wow, galing naman. 3 a.m. ng madaling araw. Alam niyo, Pastor, nangyari na yan sa akin dati. 3 a.m. talaga, parang may gumigising sa akin. Yan. Opo. Magbasa ka ng Bible. Ganon. Ayun. Ganon po. Sabi nga po nung ibang mga artikulo, maganda raw sabi raw pag ganun yung kasi isip natin, masyado siyang yung brain natin, nag-work daw talaga. Oo, ganun, oo. Tsaka tahimik. Parang, tahimik din kasi. At kung titignan mo, parang biblical din, kasi ang Panginoong Jesus ay, siya maganda pagka ganung madaling araw, dun siya, nakikipagniig sa God the Father, di ba? Yung mga ganun. So, parang mayroon siyang biblical, Amen. Reference din. Opo. Kaya yung scientifically and then biblically, parang may siya laga, nagtutugma, nagre-reconcile.
Kasi kumakain ako nun. Lunchtime ko yun eh. 12:00. May nakita ko, nanonood ako ng Saksi. Tapos nag-pop up yung kanyang message. Uy, Pastor Henry, tingnan ko. Yung kanyang mensahe para ngayon ay pinadala niya. Tapos sumagot ako, Pastor, gising ka pa. Hindi ka pa natutulog. Sabi niya, kagigising ko lang. Sarap yung ganung oras. Kaya nga sabi ko, devotional time yung ano. Sabi ko, siguro yung share niya ngayon, ginawa niyang pang devotion na rin. Sabi ko sa isip-isip ko. Kaya malamang ito ay, sabi ko, matulog ka na. Patutulog na uli ako. Iidlip uli ako, sabi niya. Pero Pastor, maganda yung minsan po, pag ganun, pinafinalize ko po pag ganun. Pinafinalize ko ng mga nalalabing oras. Mga yan, 3 ng madaling araw. Pinafinalize ko na siya, kinukuha ko lahat. Pero Pastor, paano mo na-maintain yung pag nagde-devotion ka na ikaw ba yung nagkakaroon ng interruption sa mga prayer mo? Ganun. Ako yung madalas, pag nagpe-pray ako, bibigla ko naalala na i-interrupt yung prayer ko eh. Ano po Brother Ramon, talagang hinahanap ko yung lugar na tahimik. At sa maniwala kayo sa hindi, wala naman sa lugar yan kung nasaan. Sa CR po ko. Ganon? Opo, talagang sa CR. Tahimik dun eh. Tahimik talaga. I mean, yung CR ko tahimik. Yung CR ko. Dito sa amin dito sa Amerika, talagang napakatahimik. Lalo nung unang dating namin dito. Kasi sanay tayo sa Pilipinas, dumadaan mga jeep, mga tricycle. Kahit gabi na, may nagkakantahan, nagsisigawan pa dyan sa karsada. Diba? Tama. Ganyan. Dito wala eh. Paglabas mo ng kahit anong oras lumabas ka, wala ka makikitang tao naglalakad. Ganon. Masarap naman ho dyan. Ay, nako. Maghulog ka nga ng pardible rito, maririnig mo eh. At saka maririnig mo lang mga huni ng ibon, mga yun ang maririnig mo lang dito. Kaya minsan pag nagdadasal ako pero kahit na anong tahimik, pinapasukan pa rin ako ng basta may naisip ako na-interrupt yung aking mga prayer. Kaya sabi ko, kaya yan tanong ko, paano mo na-maintain yung pagpe-pray ng dire-diretso eh. Yun ang dati hindi naman ako ganun eh. Sa pagka-nagdadasal ako, dire-diretso. 'Di ba sabi niya, pray without ceasing. Continuous ka na lang magdadasal. Anyway, Pastor, maganda itong ating topic ngayon, ha? Yung ano ba ito? Opo, parang mangyayari sa what atin, we think becomes our reality. Ayan. Mangyayari sa atin anuman ang ating isipin. Ayan. Totoo yan, ano? So, kung ano inisip mo, yan ang mangyayari. Pag inisip kong gaganda. Ibig mo sabihin, hindi ako maganda. Hindi, wala ako sinabi nun. Ganon. Lumabas sa bibig mo eh. Pag sinabi ganon, ikaw lang gwapo. Ganon. Hindi, ikaw naman. Ganon. Pastor, harap-harapan, sinabi niya yun, ha? Wala ko sinabi niya. Sabi ko lang si Eka. Ano si Eka? Sabi ko baka iniisip ko puputi. Ano kaya itsura kung puputi siya? Ang ganda-ganda ni Eka sa kulay na gano'n. Yun lang. Wala. Gusto ko yung kulay niya. Morena. Tsaka si Rejoice. Morena, The best color ever. Si Rejoice, iniisip ko kung paano nandyan yan. Hindi, kung paano kung paano mo dadalhin dito. Madali lang. Sakay siya sa aeroplano. Sige na, Pastor. Nauubos ko yung oras mo. Okay po, Pastor. Sige. Pray po tayo. Okay. Muli po, Panginoong Diyos, salamat ng marami sa bagong Huwebes dito sa amin sa Pilipinas. Salamat sa buhay, salamat sa lakas, salamat sa inyo, higit sa lahat dahil binigyan nyo kami ng isang pag-asa, katahimikan, kapayapaan, na sadyang hindi mabibili, makukuha, kung saan-saan, at tanging sa inyo lamang. At pag nasa pa sa amin ang katahimikang ito, kapayapaang ito, ay kaya naming talunin lahat ng bagay. At hindi namin siya maaaring basta lamang isang tabi, iwanan, baliwalain. Kundi
hinaakay kami lalo nito na yakapin, magpatuloy kami, mahirap man ang buhay sa aming mundong ginagalawan. Salamat po. At samahan niyo po kami. Ako bilang yung lingkod ay walang magagawa kung wala ang inyong tulong. Amen. Na may kalakip na pag-ibig, habag, katalinuhan at karunungan. At ito dalangin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 What we think becomes our reality. Malikot po ang ating isip. Jeremiah 17:9, sinasabi doon na ang isipan daw ng isang tao ay walang sino man, no, na makakapag-ayos nito. Kasi nga daw puro kabaluktutan ang laman nito. No? Malikot po ang ating isip. Napansin niyo po, kapag ang mga drug dependent, masasabi ko kasi minsan din akong naging ganito. Naging user, hindi naman talaga dependent. Alam niyo po, ang mga drug dependent, yung mga yan, kapag nakagamit po at malaki mataas ang kanilang tama, papasok po dyan yung illusion. Papasok dyan yung pagiging praning. At mapapansin nyo, ang lahat ng mga nakagamit, lagi yung nagkukubli. Noong panahon namin, hindi kami lumalabas doon sa IBP Road sa labas kasi dumadaan doon yung mga barangay mobile, dumadaan din yung mga police mobile. Tamang hinala kami kasi anytime pwede kami damputin. Tawag doon paranoid, running. Yun yung aming isip. Ano? At papasok, malikot ang isip kapag may tama na minsan, ano? Ando doon yung illusion. Alam mo kung bakit nagsishades minsan yung mga may tama? Hindi lang dahil para takpan nila yung kanilang mga mata na medyo mapula. It is because nandun yung illusion na sometimes feeling nila is kung ano yung gusto nila, sinong tao ang maging feeling nila sila yon. Kung isuot ko yung shade at feeling kong ako si Richard Gomez, Tom Cruise, Alden Richards, yun yung magiging pakiramdam nila. At yun ang ang isip nila ay yun din ang tingin sa kanila ng mga tao. Tapansin nyo, kaya minsan kahit na hindi naman bagay dahil alam nyo yon, hindi bagay, yung shade, magsi-shade. Kasi sa isip niya, ang sabi niya ay kamukha ko si ganito kapag suot ko to kamukha mo nga talaga. And then, yun ang nagiging nangyayari sa'yo. Yun yung mundo mo. Yun ang nagiging mundo mo. Ang mundo mo ay isa ka na ngayong Hollywood star or a celebrity, local celebrity. Kasi yung inisip mo, yun yung pinahinog mo, yun yung ipinasok mo, dinigdig mo sa isip mo. Yun yung in-entertain mo. What we think we becomes our reality. Ang isip ko ay maari tayong hubugin nito. Maari tayong pasunurin nito. Para maari tayong naputol siya pa. Pastor, okay, andyan ka ba? Yeah, humihina yung iyong signal eh. Narinig niya ako, Brother Ramon? Yes, okay na siya ngayon. Okay, yun. Ang ating isip ay maari tayong hubugin, no? Halimbawa, nag-isip ka, hindi na siya tumatawag, nag-break up kayo, nag-away kayo. Iniisip mo, nasaan na siya kaya ngayon? Lalo tikap na tinachat. Inisip mo may iba na siyang kachat. At dahil diyan, ikaw ngayon ay nalulungkot, nagagalit, naiinis. May monthly dues dumating sa inyo. Lalo na kung disconnection notice pa yan. Mas mahirap yun. Lahat yan. Talagang mababaliw ka nga talaga kung ano ang iyong gagawin. At dahil doon sa kaiisip mo na puputulang ka at pag pinutulang ka, marami ka pa namang labahin, paano ka maglalaba? Pag kuryente, mainit sa inyo, paano? Wala ng electric fan or your aircon, ay wala na. Buti kung may generator ka. Mas maganda. Nag-aalala ka na tuloy. At dahil doon, yun na yung ating nagiging mundo. Kahit nang saya-saya ng paligid, nagtatawanan, nagkakainan, makuya-kuyakoy, ang paligid, ang mga tao, ikaw, ang mundo mo ay sirang-sira na, ruin. Meron kang sakit at inisip mo na hindi ka gagaling, hindi ka nga talaga gagaling. Nangyari sa akin, alam nyo, meron isang gamot before, na yung gamot na yun, the very first
take ko dito, gumaling ako. And then, nung ako nagkasakit at kailangan ng gamot na yun, walang available. Kailangan kong mamili. May choice pa naman eh. Pero, sa isip ko, pag hindi yun ang tinake ko at binili ko, pag ibang brand, naniniwala ko hindi ako gagaling. Sabi ko, bahala na, sige, basta makatake ng gamot. Na-take ko yung gamot. Sa isip ko, hindi ako gagaling, hindi ako hiyang dito. Hindi nga talaga ako gumagaling. Take uli. After 4 hours, nag-take ako. Wala talaga. Kasi ang isip pa, yung dating nagpagaling sa akin. At yung bagong tinake ko ngayon, sa akin, hindi, alam, sabi ko, hindi ito tatalab sa akin. Hindi nga talaga tumatalab sa akin. At totoo naman, science has proven na kung ano yung ating iniisip, maging sa ating sakit, kung inisip mong di ka gagaling, hindi ka gagaling. Okay, Pastor, come in. Didinig mo kami, Pastor. Naputol na naman siya. Mahina yung kanilang internet doon. Wala, I think wala yata sila internet ngayon. Naka-data siguro or umuulan doon. Baka makulimlim kaya usually pagka umuulan, ayan, naputol na siya. Okay, let's see. Tingnan natin ha. Number 5. Nawagan mo ulit? Hindi pa. Ano ko lang. Okay, Pastor. Basta tawag ka lang po pag okay ka na. Ayan. Dito lang kami yan. Tabay. Maring mahina ang connection ni Pastor. So, wait lang tayo. Ayan. So, I guess yung sinasabi ni Pastor is kung ano yung iniisip mo, yun ang talaga mangyayari. Ayun. Yung lalo yung mga nagdra-drugs dati o nagdra-drugs hanggang ngayon, napaparanoid sila. Parang ano ba nangyayari sa kanila? Yung maraming ganun na feeling. Maraming ilusyon na nakikita. Na napaparanoid na akala mo. Ayan na. Tawagan natin si Pastor. Ay, nawala uli. Ayan na si Pastor. Ayan. Buti pa yung manok dinignan nila. Hello, Pastor. Marami ka siguro nakabukas na application. Isarado mo lahat yun. Yung Facebook niyo po, Pastor. Wala naman. Kasi, ayun. Bakit hindi mo pa nakakabit yung computer mo? Ipapakabit na nga. Okay na, Pastor. Lakas ng manok ka. Yung manok ko nang gigising. May manok din ako, kala mo. Kala mo ikaw lang may manok ha. Abo, natinig ako. Sagutan sila. Abo talaga naman. Ayan na. Pastor, nadidinig mo na kami? Ayo po. Ayan, okay. Sige, go ahead. Tuloy lang. So, doon tayo naudlot doon sa... Opo. Apo. Ayun, sige po. Okay, Pastor. Ayan. Opo. Hindi pa po, Brother Ramon kasi talagang mas matakaw kasi 'yon. Kailangan naka-solo flight. Opo. Solo flight siya. Hindi pa pwede. Okay, sige. Okay, tuloy mo na. Opo. Okay, sige po. Opo. So, yun po. Okay. Tuloy ko na po, Brother Ramon. No? So, yung balik tayo. Opo. So, yun po, balik po tayo. Ayun po, yun. No? Kaya, doon sa may sakit. Oo. Okay. Ayun. Pag inisip mo na hindi ka gagaling, hindi ka nga talaga gagaling. Ayun.
And then, biniro ka ng di mo na inuunawang mabuti. No? Nanood ka ng isang movie, akma sa'yo dahil, alam mo yun, yung movie ay nagkahiwalay, may third party, iniisip mo. No? Puro kanood ng mukbang, pero ikaw, gutom na. Ay, talaga makikita mo yung sarili mo na parang unfortunate nga talaga. And then yun, minsan dahil sa ating iniisip, yun ang nagiging action natin, yun ay ating habits, yun ay ating behavior, yun ay ating nagiging character. Ang tawag doon, lifestyle na. Kaya nga dapat ipaayos, ipalinis, ipagiba, ipakontrol natin ang ating mga maling pag-iisip. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse chapter 10 verse 5. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. No? Sinasabi doon ni Apostol Pablo na lahat ng pag-iisip at kaisipan ay aking ginigiba, kinakaptib at pinapasakop ko sa Panginoong Hesukristo. Yun ang sinasabi doon. No? Kaya nga dapat ipaayos natin to, ipakontrol natin to. Ang ginagawa ni Apostol Pablo is that lahat ng kanilang mga mako-convert, sisikapin nila na ang kanilang pag-iisip ay mapasailalim sa pag-iisip at prinsipyo ng Panginoon. Kasi meron talaga tayong mga prenalis, may mga una tayong mga philosophy sa buhay eh. At yung mga philosophy natin sa buhay na yan, minsan ay medyo malayo. Hindi siya naka-akma, naka-inline doon sa sinasabi ng scripture. No? Ngayon, paano dapat tayo mag-isip? Mag-isip tayo ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kagalakan. No? Paano dapat tayo mag-isip? Mag-isip tayo ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kagalakan dito sa mundo. No? At dito sa mundo ay maraming problema at pagsubok. Marami rito. Si Apostol Pablo, sinasabi niya ron na kami, no, kabi-kabilaan, sabi niya, eto, verse 8, sabi niya, ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Anong pinupunto ni Apostol Pablo dito? Sa buhay na ito is hindi argumento kung merong kaguluhan o wala. Meron. Jesus Christ himself, sinabi niya yun sa John, in this world you have trouble. But, good thing, ito, do not worry because I have overcome the world. Sa mundong ito, talagang meron kayong problema. Kung paanong may hangin, may puno, may kung ano. Meron din naman problema. Kakambal na yan ng buhay natin. Pero ang maganda, sabi ng Panginoon is that, huwag kayong mag-alala, ako man, napagtagumpayan ko to. Kaya nyo rin mapagtagumpayan. At kung kayo ang nasa akin, no? Kung kayo ang nasa akin, lagi kayong tagumpay. Laging tagumpay ang nasa Panginoon. Alam niyo, ang buhay na nasa Panginoon, parang Lucky 9. Sa Lucky 9 na sugal, ang pinakamataas is that yung 9. Kaya kung ikaw, bibigyan ka ng 2 barahan nung nagbangka, kailangan i-plus mo yon. Pag 9 ka, lagi kang panalo, sigurado ka doon. Kung 9 siya na bangka, 9 ka, tabla kayo, hindi kanya maaring matalo. Hindi mo rin siya maaring matalo, pero tabla. Sa makatuwid, walang pagkatalo ang buhay na nasa Panginoon. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Kapag ako'y nasa sa inyo, laging kayong yamado, nakalala, mang. Ang sabi ron, no, ngayon, mag-isip tayo ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kagalakan. Posible ba ito? Mag-isip tayo ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kagalakan. Posible. Posible po. No? Posible. Ang sabi doon sa Proverbs, no? Ang sabi doon sa Proverbs chapter 4, verse 23. Guard your heart above all else, for this is the wellspring of your life.
Guard your heart above all else, for this is the wellspring of your life. Bantayan daw nating mabuti ang ating puso, sapagkat dito raw palabas-pasok, dito raw nagmumula yung isang maayos at tahimik na buhay. No? Mag-isip tayo ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kagalakan. Posible po yan. Yun nga ang problema minsan depende kung ano ang ipinasok natin sa ating buhay at isip o ating puso. Alam niyo po, ang imagery dito is that yung wall ng Jerusalem. Ang wall ng Jerusalem, kinakailangan lagi po yung guarded, binabantayan. Dahil kung hindi, papasukin niya ng mga invaders, ng mga intruders. At pag napasok yan ng mga intruders at invaders, sisirain ang inyong mga social order. At dahil napasok kayo, masisira ang buhay at katahimikan nyo ng isang community. Yun po yung mangyayari. Kaya napakahalaga na bantayan ito. Mapapansin natin sa wall of yung wall ng Jerusalem na tinayo ni Apostle po, ni Solomon. Nung pagdating ni Nehemiah, sinikap niya yung maibalik kasi mahalaga ang walls. Mahalaga kasi ang walls sa kanilang buhay, sa kanilang religious na buhay at social na buhay. Mahalaga iyon. Ano sabi ron? Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. No? Mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri sa Diyos at sa kapwa at sa sarili. Mga bagay na totoo. Mga bagay na marangal. Mga bagay na matuwid. Mga bagay na malinis. Mga bagay na kaibig-ibig. Mga bagay na kagalang-galang. Isa-isay natin, mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, yun dapat yung ipasok natin sa isip natin. Karapat-dapat ba yan? Kapuri-puri ba yan? Kapuri-puri ba yan sa harapan ng Diyos? Sa harapan ng ating kapwa o sa ating sarili? Kapuri-puri ba yan? Umarangal ba yan? Sa harapan ng Diyos, sa harapan ng ating kapwa at sa ating sarili? Marangal ba yan sa Diyos? Sa ating kapwa, marangal ba yan? At sa ating sarili? Marangal. Pagtitinda, pag-online selling, siguraduhin mo lang kung hindi naman tayo nanlulukot ng scam, di marangal yan. Totoo yan. Mga bagay na matuwid. Mga bagay na malinis. Pure. Manliligaw ka, siguraduhin mo yung intention mo is malinis. Malinis. Pure. Mga bagay na kabibig-ibig sa Diyos. Mga bagay nakagalang-galang sa Diyos, sa kapwa at sa ating sarili. Kung bakit tayo ganyan, ay lagi nating tanungin, ano yung ipinasok ko, ano yung inisip ko sa aking buhay? How's our life? Anong emoji ang maaari mong ihalin tulad ngayon sa ating buhay o mukha? Kaganina yung aking anak ay nag-drawing ng iba't ibang yung aking 7 years old na daughter. Nag-drawing siya ng mga emoji. Nag-drawing siya doon ng isang mukha na masaya, no? Emoji na malungkot, emoji na nagagalit, emoji na naiinis, no? Emoji na natatakot. Nag-drawing siya, pinakita niya sa atin. Emoji na nagsiselos, nandoon. Emoji na naiinggit, drawing din niya, at maging yung emoji na nababaliw. No? Natawa ako sa kanya kasi talaga tinawing mo ito. Tinawing niya lahat iyon. Ngayon sa atin, kung i-drawing natin ang ating isip ngayon, i-drawing natin ang ating buhay, anong merong emoji maaari natin i-drawing ngayon sa ating sarili? Anong silbi, anong saysay ang paglilingkod o buhay na sinasabi natin nakaugnay sa Lord? Kung wala naman tayo, kagalakan, katahimikan. Walang kagalakan kasi hinayaan nating sakupin ng mga intruders ang ating buhay, ng ating isip o puso. Pinasok natin hinayaan nating mapasok ito ng mga bagay na cruel ng mga malulupit, mga nakakasira, nakakadismaya, nakakapagpabagsak, at nakakadurog sa atin. Kumusta tayo mga kapatid? Ang sabi niya doon, no?
Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. Pag ginawa daw natin lahat yan, ang sabi doon, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Alam nyo, susukli ang buhay ng katahimikan sa buhay. Susuklian tayo ng buhay ng katahimikan kapag ang mga bagay ay ipinasok natin ay mga bagay na karapat. Dapat kapuri-puri, mga bagay na marangal, mga bagay na matuwid, mga bagay na malinis, mga bagay na kaibig-ibig sa Diyos, mga bagay na kagalang-galang. Kapag ito yung ating pinasok sa ating isip, magmamanifest yan ng kapayapaan at katahimikan sa ating buhay. Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Baliktarin mo, kung wala doon ang Espiritu ng Diyos, nandoon lahat ng klase ng kaguluhan. Yung lamang po, maraming salamat at God bless sa bawat isa sa atin. Alright, thank you, Pastor Henry. Thank you, Pastor. Totoo yan. Kung ano yung pinid mo sa utak mo, yun ang mangyayari. Yeah. Kaya kung ipipid natin ang sa isip natin ay masama, masama din ang lalabas. Kung kabutihan ng ating ipipid sa isip natin, mabuti rin ang lalabas. Nawala na si Pastor Henry. Pastor, nawala ka na naman. Nandiyan siya, may background eh. Alam mo, may sinasabi sa computer na... Narinig ko po kayo. Apo. Sige lang, Pastor. May sinasabi sa computer yung G-I-G-O, Gigo. G-I-G-O. Garbage in, garbage out. Kung ano yung pinid mo, yun yan lalabas. Ang pinasok mo sa computer, mabuti, lalabas din dyan, mabuti. Pag masama pinasok mo, masama din ang lalabas. Yan ang ano namin sa computer. Terminology. GIGO. G-I-G-O. Garbage in. Garbage in, garbage out. Garbage out. Yan. Yan ang ginagamit namin. So sa mga tuwid, kapag tayo ay nag-isip o gumawa ng hindi magandang bagay, siyempre, ang magiging resulta is hindi rin maganda. Kung mabuting ginawa mo, mabuti rin ang mangyayari. So, biblically speaking, ang sinasabi doon, you reap what you sow. Di ba? So, kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Ganon din ito yung mensahe ni Pastor Henry ngayon na yung pagiging what we think becomes reality. Kung ano yung iniisip mo, siya ang nangyayari. Kung ano yung pinipid mo sa utak mo, di ba? Yan ang nangyayari. Kaya ipipid natin sa utak natin laging mabuti. Pag yung kapitbahay mo, kinaasaran mo, pinipid mo sa utak mo, ay yun ang gagalit ka, di ba? Ganun gagalitin mo sarili mo eh. Pagka ginalit mo sarili mo, ano ang maging apektado niyan? Tataas ang blood pressure mo. Tataas ang blood sugar mo. Papangit ka. Ang dami, di ba? Ang dami maapektuhan eh. Aatakin ka sa puso, di ba? Magagasusan ka. Samantala kung ngingiti ka, babata ka, di ba? Yung mga wrinkles mo sa katawan, sa mukha, mawawala. So, yan ang maraming magagandang mangyayari kapag pinipid natin sa sarili natin. Puro magaganda. Ayan. So, it's about us. Yung ating pag-iisip, yung control ng ating kaisipan. Ayan. Ikaw, may dadagdag ka ba? Sa akin is like, ang title mo kasi, mangyayari sa atin anuman ang ating isipin. Ayan. Kaya para sa akin, always think positive na lang. Ayan. Yun, opo. Positive. Positive. Kasi kung negative, babalik nga. Negative yung mga nega. Kumbaga sa nega na mangyayari sa buhay. Ayan. Ayan naman nakuha natin sa prayer. Just pray na katulad yan, bawat isa sa atin may kanya-kanyang pinagdadaanan. So, I think para sa akin, Pastor, is ang tawag ko sa mga problema sa buhay, spice of life. Kasi kung wala yun, baka makalimutan natin ng Diyos di po ba? So, wala tayong problema, makakalimutan na natin ng Panginoon. So, I guess pinagkakalob sa atin ng Panginoon yun upang
sa kanya lang tayo kakapit. Paano tayo maging matured? Oo. At saka, yun yung ating, madidevelop yung ating perseverance pag mga ganun. Yeah. At yun madadala natin yun. Magiging, sa buhay natin yun. Kumbaga sa panghahawakan natin yun. Yeah. Ayan. Huwag tayong negative. Oo. Huwag nega. No? Yun. Pag nega Ayan. Sabi nga ni Rachel, what you sow is what you reap. Kung ano yung tinanim mo, siyang aanihin mo. Kaya if you do good to others, then you will reap good. If you do bad, then you will reap bad. Yan. Kumbaga don't do unto others what you do not want others do unto you. So, hindi po ba ganun yung pastor? So, I guess, kaya nga. Yes, opo. Kaya kung anong iniisip natin sa ating buhay, isipin na lang natin na pagdating ng araw, magiging presidente ako. Magiging presidente ako ng Pilipinas. Pagsikapan. Di ba? Kailangan pagsikapan, pag-aralan. Realidad yun kung gusto mo talaga mangyari yun. Hindi pa. Ayan. Nawala ka na, Pastor. Nandyan siya. Ano lang. Napindot niya siguro yung... Inoff niya lang yung yung camera. Yung camera. Oo. Pero malakas naman siya. Narinig. Kasi pagka minsan nagsabay yung video at audio, babagal yung signal. Kung mahina napindot niya siguro yung sabi sa'yo. Wala ka nagtataka ako. Sabi ka ng sagot. Pero narinig natin siya. Naririnig naman namin siya, pero... Napindot mo. Hindi ka natapos? Natapos. Bakit napindot? Narinig naman namin si Pastor. Nawala ka daw bigla. Yung sabi mo. Nawala siya sa camera. Sa camera lang. Pero naririnig naman siya. Okay. Okay lang, Pastor. Okay lang? Oo. Anyway, thank you, Pastor. Pastor Henry, baka gusto mo na mag-closing prayer muna. Nawala. Hindi, nandyan. Nawala. Andyan ka, sister. Opo. Yan, naririnig po namin kayo. Okay. Sige po. Opo. Okay. Closing prayer po tayo, Pastor. Tawag. Okay. Sige po. Hindi ata nadidinig. Hindi, narinig tayo. Okay. Naririnig po, Brother Ramon. Ayan na. Sige. Lalabas na. Ayun. Aba. Ayun. Naku, yung kanyang baby, ang ganda. Yeah. Sige. Apo, pray na po tayo. Sige, pray na tayo. Okay. Salamat po, Panginoong Diyos, kung minsan ay natatangay kami, nalilin lang ng aming isip. Ang maganda po ay meron kaming pinanghahawakan, salita niyo. Lagi namang yung mga salitang yan ay humihila sa amin, pabalik sa katotohanan. Kung kami ay medyo nasa sidetrack, medyo naliligaw. Salamat po sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay sapat at mas makapangyarihan para bihagi ng aming isip patungo rito. At kapag kapi po ay bihag ng inyong salita o katotohanan, yun po ang magmamanifest, makikita sa aming buhay. At ang aming lifestyle ay kakakitaan din, Panginoong Diyos, ng isang buhay na ganap at kaaya-aya. Thank you po. Nawa nga po, Panginoong Diyos, ang iyong salita ay lagi naming taglayin. Sa isip itanim, sa puso ay iukit, at lagi naming taglayin sa araw-araw at alalahan. Once again, Lord, pag-iwahiwalayin niyo po kami. Tapusin niyo po, Panginoon, ang programang ito. Nakasama namin ang inyong presensya hanggang sa susunod na mga araw. At ito po, lahat ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Henry. Thank you po, Pastor. Opo. Kita. Salamat po. Kita tayo ulit next week. Opo, napindot ko po pala. Sorry po. It's okay. Okay lang, Pastor. Okay lang. Naririnig naman namin kay kanina. Okay, Pastor. God bless po. Bye-bye. Thank you, Pastor. Napindot mo yung camera kayo. It's okay. Hindi. Siyempre, nakatingin siguro sa telepono niya. Yung kagaganon ka niya, napindot niya yung off yung camera. It's okay. Okay lang. Naririnig naman.
importante yung message niya. Okay, batiin natin si Pastor Sammy Santos. Ayan, Pastor Sammy. Ayan, si Pastor Hugh Jean Escolon, Alona Velasco, Lorna Alejandro, at si Juliet Rudelas. Maganda. Alam mo, namimiss ko naman si Pastor Sammy mag-preach din. Kung may time siya, busy si Pastor. Nag-aaral yan. Nag-aaral, oo. Kumusta na kaya si Pastor? Full-time student siya. Yes. Salamat sa Diyos. Ayan. So, kas matutupad na rin yung kanyang pangarap. Oo naman. Kayang-kaya. Ayan. O, diba? Ganun ang buhay, di ba? Kung ano yung, yan, gaya ng sabi ko nga kanina, GIGO. Yan. G-I-G-O. Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Kung ano yung pinid mo, yun ang lalabas. Virus. Pag pinid mo maganda, maganda ang resulta. Ganon din ang utak natin. Ano? So, maintain natin yung mga bagay na kaaya-aya sa Panginoon. Gaya ng pagbabasa ng Biblia. Pagpupuri, papasalamat sa Diyos all the time. Naku, yan ang pinaka-importante. And that's the reason kung bakit tayo nilikha sa mundong ito. Na merong magpe-praise sa Kanya, magpupuri sa Kanya, na magpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundong ibabaw na ito. Ang dami natin kayang dapat ipasalamat sa Diyos. Ano? Siyempre, araw-araw yan. Araw-araw. Pagising mo lang sa umaga, Lord, thank you, buhay pa ako uli. Karating ka sa opisina ng safe at makabalik sa trabaho ng safe. Papasalamat tayo, merong tayo nakitang liwanag, gabi at dilim, di ba? Nakakakain tayo. May hangin. Ang dami natin may isip na bagay meron tayong damit. Damit masusuot, makakain. Meron tayong tirahan. Matutulugan. Yan. Meron tayong napapanood na TV, merong iRadio. Marami, nako. And so many things na dapat natin ipasalamat. And that is a good feed. Magandang bagay na ipipid natin sa isip natin para ang outcome nito para kay Lord. Diba? Yung output niyan para kay Lord. Kung papasukan mo, nako, kay Maring, galit ako kay Maring Eka. Nako, yung babae niya, napakaldaldalera. Kaya kung ano nung pinagsasabi mo gano'n, nasa isip mo, anong mangyari? Tataas ang blood pressure mo, masasakal mo siya, baka makapatay ka pa, di makukulong ka. Di ang pangit, di ba? Yun ang magiging resulta noon. So always feed your mind with good thoughts. Ayan ang dapat natin gagawin, especially on yung mga salita ng Diyos. Yan ang ating gagamitin. Alright? Back to Courage. Any announcement before we go? Wala naman. Antayin nyo na lang. Anyway, today is the 28th of September. Ano na? 28. 28? Yeah, 28. Di ba pa 28? Ay, hindi. Kasi kailangan ganun eh. Di ba? 20. 20, 21, 22, 23, 24. Yun lang mo. 25, 26, 27, 28. Di ba? Kasi ang hirap bigyan 20. Ang sakit niyan dito. 21, 22. Di ba? Pag tinanggal mo na yung T, 21, 22. O, di ba? Matigas na dila. Ayan, malambot. 21, 22, 23. Ayan. Parang yun sa mga sa SM noon, paghihingi sila ng pares ng sapatos. Yeah. Ang bilis nila magsalita. Di ba? 21, 21, 22. Namimiss ko tuloy yung SM. Nako. Ayan. SM Marikina. Balik tayo ulit. SM Sinag. Ayan. Dami SM, Kawawa naman yung malilit na negosyo, tinalo na. Next time naman, pupuntahan natin yung mga malalayong lugar. Pupuntahan natin si Tina, pupuntahan natin si Pastor Brother Sammy. Di ba? Si yung mga taga nasa probinsya, si Isabela, Bumaga. Punta natin si Glenda. Si Glenda. Yun. Kasi hindi siya nakapunta. Yung mga hindi nakapunta. Tayo naman ang lalapit to. Next time, probinsya. May dala tayong school bus. School bus. Arkil tayo ng school bus. Doon natin sasakay yung mga taga Maynila. Sugurin ang bahay ni Glenda. Sabi niya siguro patay. Alright. Why not? Okay. Mga t-shirt. Yung mga wala pang t-shirt. Ipadala lang kay Lala Carmina sa messenger niya. Ang gusto niya, full name, address, and size.
mga iRadio listeners po, bigyan natin ng prioridad yung mga hindi pa nagkakaroon. Yes. As in, wala pa talagang iRadio yung wala t-shirt. pang t-shirt talaga, na hindi pa nagkaroon kahit minsan. Yun lang ating pagbibigyan naman. Nang sa ganun sila naman. Kasi kaya tayo nabibigyan ng t-shirt, promotion po yun. Hindi lang yun. Para pag nagkita-kita lahat, naka-iRadio t-shirt, iba-ibang klase, di ba? Ang ganda. Oo. Ito, 2020 edition to. Sabi, ito naman, 2022 edition. Oo. 2021 yung iba. 2022, di ba yearly? Ito yung unang labas ng iRadio t-shirt. Imported to, made in USA. USA yung una eh. Di ba? Yung pangalawa, nagayabang dyan na sa Pilipinas. Yung pangatlo, sa mga pastors, yun din. Ayan. Marami pa. Unti-unti lang po mga kapatid. Unti-unti lang, mahinang kalaban. Sana kami parang si Tulpo ang o parang si ano ba yung artistang payatot? Sino ba yan? Sino? Artistang payat? Yung komedyante, yung si Laude, yun. Small Laude? Mga malalaki. Vlogger naman yun eh. Si Alex Gonzaga. Yun, mga ganun. Ayun malalakas kumita, milyon. Malalakas kumita ng 15 million ang kanyang subscribers. Kaya nga tulungan ninyo kami tayo na dumami ang ating subscriber. Patulong lang po. Lalo doon sa ating mga bagong friends. Mga friendship natin dito. Pag marami tayong subscriber, tataas yung monetary natin. Yes. At marami naman tayong pambili ng t-shirt at saka t-shirt at kung ano-ano pa. At yung pantulong natin sa mga nangangailangan. Malay ninyo, susunod, iRadio pajama. Pajama. Malay mo. Lahat na Hindi, gusto ko sombrero, cap. Caps. Yan, mga cap. Iba-iba. Tsaka sun visor, yung mga kotse. Di ba? Para pag nagda-drive sila, hindi sila na sisilaw. Lalagyan natin, iRadio LA, Los Angeles. Di ba? Unti-unti. Malay natin. Hindi masamang mangarap. Kaya nga sabi, garbage in, garbage out. Kung garbage good ang ilalagay natin, good feed, ikakarga natin. Yun ang iniisip natin, yung mga magagandang bagay na paano tayo magiging tataas ang ating subscriber. Kaya kayo na po ang gumawa ng paraan. Kayo nang mag-isip. Kami pagod na sa dami ng iniisip namin. Sabi ni Rose, iRadio 2-piece pang beach. Pwede. Saan nakalagay yung iRadio? Sa puwet. Grabe naman. iRadio underwear. Hindi naman makikita yon. Ay, naku, ano kayo tsura na. Hindi, gusto ko Sinong model natin? Yung cap na Gusto mo ako model eh. Utang na loob. Na 2-piece. Diba? Minsan papakita ko yung aking picture na naka 1-piece. 1-piece naman, hindi 2-piece. 1-piece. Naka-headband lang ako. Joke. Ayan. Naka-headband ako. Ayan. Okay, paalam na tayo. Alright. Thank you so much. Okay, Sarah Ragrag, basta ipadala mo yung ito na naman. Full name, address, and size ng shirt kay Lala Carmina. Hanapin niyo po si Lala. Yeah. Lala, L-E-L-E, Carmina. C-A-R-M-I-N-A. L-E-L-E, Lala Carmina. Ayan. Again, please doon click. Doon sa kanya ipadala. Please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. Ganon din po ang Cobinas for Christ. Hosted by Pastor Sunny and Pastor James Valdez. Makikita rin natin si Pink Pastor sa every Saturday dito po sa ating Pero sa Bible Saturday, study. Wala tayong Bible study kasi may reunion si Pastor. Oo, may lakad si Pastor James. Kaya sa Las Vegas. Wala tayo ng meron siyang buti pa siya. Ayan, kaya makakapasyal na tayo. Ayun. Makakapasyal na tayo, diba? Saan tayo pupunta? Sa ano lang natin pag-usapan. Sa Sabado hindi ako pwede. Hindi, umaga meron ako. Umaga naman eh. Hindi naman the whole day ka nililinisan ng ipin, ano? May blood check-up ako. Kaya Friday ng gabi hindi ako kakain. Fasting ako. Ayan. Dali lang yan. Okay. And also, ang Cross Culture West Covina, hosted by Brother Toots.
Sister Oy Sarcos. Ayan, nandyan sila ngayon sa Mabuhay. Sa Palm Spring. Yup. Ayan, nag-rest sa kanilang O, pag may time po tayo, pupunta tayo ng Palm Spring at pwede naman pupuntahan natin yung kanilang rest house doon. Hindi rest house. Anong tawag doon? Times Square. Times Square. Yun. Ayan. Times Square nga ba yun? Meron silang parang doon. share. Timeshare. Timeshare, Times Square tuloy. Timeshare. Times Square. Wala. Yun yung sa, sa New York. Ayan, Timeshare. Ayan. Timeshare. Ayan. Pupunta natin, ibablog natin. Ang ganda, nakita ko yung picture. May swimming pool ba doon? Oo, may kompleto. Ayan. Okay. Pasyal-pasyal, pwede rin. Sana kasama kayo dyan. Oo. Kung pwede lang kayong dudukutin sa camera na ganyan o kaya sa picture para makalusot kayo dito. Ganun sana. Teleport. Easy teleport. Hanggang bukas po muli. Maraming salamat po. Ako si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night and God bless. Tandaan po natin, pipid ninyo ng magandang inyong isip. Nang sa ganun, maganda rin ang lalabas. God bless po sa inyo lahat. Always. Bye. Thank you. Bye-bye. Buhay ng tao ay sadyang magulo. Hindi alam saan ba tutungo. Kay raming pagsubok sa ating pagkatao, madalas di alam ang dapat gawin mo. Akala mo'y wala ng pag-asa. Salamat Ama, dumating ang sang-umaga. Binuksan ang mga mata at niyakap mo pa. Jesus, kami sinagipin at tawad mga sala. Tumayo, ipakita mo kaya mo. Humayo, ipagsigawan sa buong mundo. Nasa kabila ng mga paghihirap mo, ang Diyos ang laging aalalay sa'yo. At ngayon, di na tayo papatalo. Lahat ng laban ating ipapanalo. Panginoon ang siyang gabay sa ating daan. Lahat ay siguradong kayang lampasan. Tumayo, ipakita mong kaya mo. Humayo, ipagsigawan sa buong mundo. Nasa kabila ng mga paghihirap mo, ang Diyos ang laging aalalay sa'yo. Tumayo, ipakita mo kaya mo. Humayo, ipagsigawan sa buong mundo. Nasa kabila ng mga paghihirap mo, ang Diyos ang laging aalalay sa'yo. Kaya't mula ngayon, walang maiiwan, pagkat lahat tayo'y laging magtutulungan. Dahil ang Diyos ang
sa'yo. Tumayo at tulungan ang iyong laban. Ika'y humayo dahil hindi kanya papabayaan. Salita niya ang iyong magsisilbing kalakasan. Iyong kamay hindi niya bibitiwan. Iyong kamay hindi niya bibitiwan. Tumayo, humayo, Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.